Di po ba? So, kailangan malaman nyo kung ano mangyayari. For example, na nakahulog na kayo ng 10 beses. Medyo nagkaroon kayo ng problema sa trabaho. Hindi nyo mahuhulugan. Ano ba mangyayari? Maano ba yun? Mababaliwala na ba yun? Or nandun pa rin? Hindi natin hindi ko alam eh. May nagtanong sa akin, "Good day po sir. Sana po nasa maayos kang kalagayan. Gusto ko lang pong magtanong, kindly hide my identity po. Legit po ba ang tutulong po silang makipag-usap sa mga loan company po? Tapos, magbabayad ka po ng ilang buwan, depende sa total ng utang mo sa lahat ng loan mo. Sila mismo ang kakausap sa mga loan company po. Ang sabi din po, dapat if makapag-enroll na po sa system nila, di na po mag-aalala sa utang, basta lang daw makahulog ka ng buwan-buwan sa kanila. With discount naman po lahat ng bayarin. Ano po sa palagay nyo, sir? Salamat po talaga." Alright, napakagandang katanungan po nito, no? At marami pong salamat sa inyong pagpapadala, no? Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Maganda ho itong ano na to, no? Topic na to kasi ano ho ito ang tawag ho kasi dito is yung mga debt mediation or resolution companies. So ano ho yan, no? Sila ho yung mga, tama yung sinabi nyo, sila yung kakausap, no, doon sa inyong mga nahiraman. Okay? Maganda naman ho ito, no. Ako wala naman ho akong kontra sa mga ganitong klaseng mga serbisyo, no. As long as nakakatulong po, no, kasi ang kagandahan ho dito, wala na kayong isipin, no, hindi na ho kayo may stress na kailangan nyo pang pag-isipan kung paano nyo babayaran, ganito, ganyan, no. Ang ano lang ho kasi dito, sa kanila kayo maghuhulog. Okay? May certain amortization ka o monthly kayong babayaran sa kanila, kagaya nga ho ng sinabi po ninyo, no, depende ho dun sa magiging suma ng inyong nahiram, no. Tapos syempre there's a fee kayong babayaran sa kanila, no. Hindi ko lang ho alam kung gaano yung mga fee na kinakarga po nila, no. Pero para sa akin po, no, kung ako tatanungin ninyo, yung mga fee na ganun, regardless of the amount, kung yun naman ho ang magiging dahilan para mabawasan ho yung nararamdamang stress, anxiety, tsaka depression, I think worth it yun. Kasi sila ho makikipag-deal no, dun sa mga nahiraman nyo po, no. Tapos sabi nyo nga ho, sila rin ho yung makikipagtawaran, no, may mga discount po, no. Totoo naman ho yun, no, kasi mga professional ho yan, no, mga finance something na gano'n tungkol ho sa financing yung nila So kahit papaano po, nakakatulong sila sa inyo para mabawasan yung babayarin sa kanila, kasi may mga alam ho sa batas yan. Yun ho ang kagandahan doon, no. Actually, nakapag-deal na ho ako sa isang ganyan, may tumawag ho sa office, no, at sa akin po ng aking boss, no, na kausapin. So magagalang ho silang kausap, no. At totoo yung sinabi nyo na sila yung makikipag-deal at nakikipagtawaran talaga, no. Tapos ang ho dyan, ang importante ko kasing katanungan dyan is yung legality, no. Kasi meron tayong Privacy Act, Data Privacy Act. Okay? Tapos kukuha ho tayo ng third party, no, naman na magbabayad in our behalf, no. Ganun ho mangyayari kasi diyan So kailangan niyo ho kasi mag-issue diyan, no, ng SPA, no, Special Power of Attorney, or yung limited special power of attorney, parang gano'n, no. Kasi kumbaga binibigyan niyo sila, no, ng karapatan, no, na makipag deal or makipag-usap dun sa inyong mga nahiraman, no. Kasi
Kung ako ho ang tatanungin, no, kung hindi ko ho siya na-research, no, hindi ko ho siya kakausapin kasi hindi naman ho siya may utang eh. Di ba? Excuse me po. So ngayon, ang kailangan kasi dyan is may pagpapatunay na binibigyan niyo siya ng karapatan, no, na sila ho ang makipag-usap dun sa ano, dun sa nahiraman po ninyo. So yun nga ho yung special power of attorney, no, na binibigyan nga sila ng pahintulot or limited something na ganun, no. Ngayon, ang ano ko lang diyan, isa ko pang concern is yung sinasabi niyo na ano na mag-register dun sa ano sa or mag-enroll sa system nila. Okay, basahin niyo ho maigi yung kanilang terms and condition, no? Kasi ho, yung kanilang adhikain maganda, no? Kasi nga ho, para maiwasan na yung stress sa inyo or whatever, no, na nararamdaman po ninyo. No, kaya lang ho, syempre, importante ho na maintindihan po ninyo, no, yung kanilang terms and condition. Baka naman kasi mapahamak na naman kayo. Diba? Nandun na kayo sa isang ano sitwasyon na ano nalubog na kayo eh. So dapat itong papasukin yung panibago, dapat alam nyo. No? So ang mahinam ho niyan is kumonsulta ho kayo sa abogado. Okay? Kasi ho, mga abogado ho nakakaintindi ng mga terms and condition na yan. Sila ho mag-i-interpret sa inyo. So importante ho kasi yun. Yun ang pinaka-importante. Bago kayo pumasok sa isang ano kontrata, no? Dapat yan naiintindihan po ninyo. Hindi po pwede na ang nakakaintindi lang, yun lang ano nyo. Hindi ho. Dapat kayo ho naiintindihan nyo rin. No? Pero ho, ano, kung tanong nyo nga sa akin kung ano agree ho ako sa ganyan. Kasi nga ho, kung yan yung way, kagaya ho na sinabi ko, na mawala ho yung attention nyo dun sa problema nyo sa mga nahiraman po ninyo, maganda yan. No? Tapos, syempre, sasamahan nyo ho na yan ng ano na tawag dito na huwag nyo nang pansinin yung mga mensahe or kung ano ho yung nararapat na para hindi na kayo matawagan, no? Hindi nyo na ma-receive yung mga tawag nila na pangaharas, di ba? Kayo na ho ang gagawa ng paraan nun. No? Kasi ho, sila makikipag-negotiate dun sa nahiraman po ninyo. Ang question ko dun, kasi hindi naman ho lahat pumapayag. Di ho ba? Paano kung hindi pumayag ho? O di, ganun pa rin, di ba? So, for me ho, ako I agree, pero make sure po na naiintindihan nyo. Kasi importante yun yung legality nung terms and condition nila tsaka nung kontrata nila. Kasi ang hirap po niya, magre-register na kayo sa system nila, hindi nyo pa ho naiintindihan. Di ba? Ako, sabi nga sa inyo, I'm not against anything na giginhawa ng inyong nararamdaman. No, kasi ho ang kaya nga ako gumagawa ng ganitong klase ng video para maibsan po yung nararamdaman po ninyong stress, anxiety, tsaka depression. At kahit papaano ako sa inyo, bigay or ako sa inyo, makapagbigay ng tips, no, ng mga memorandums, no, at hindi lang ho tips, no, ko sa inyo, mai-discuss ko sa inyo yung aking nalalaman po, no, base sa aking eksperyensya, no, doon po sa mga nilabas na memorandum at batas ng ating gobyerno na nakakasakop po sa pagpapautang, no, at saka sa paniningil, no. So ito ho, isa rin 'yan, no, na magandang gawin ninyo kasi ho debt mediation 'yan tsaka yung resolution. So sila ang magre-resolve niyan. So ang mangyayari sila tsaka ho yung nautangan nyo, yun ho ang mag-uusap. Pero kayo ho kasi mangyayari, buwan-buwan nyo ho rin silang huhulugan. So kailangan ho yan financially, no? Alam nyo rin ho yung obligasyon nyo. Hindi lang ho alam yung yung legalidad, alam nyo rin ho dapat, no, yung magiging monthly yung hulog sa kanila kasi doon ho manggagaling yung ibabayad doon sa mga nahiraman po ninyo. Kailangan po yan maintindihan niyo po. Ang tip ko sa inyo lagi, intindihin niyo ho lagi muna yung mga papasukin ninyo. Okay? Sa ako, wala akong problema diyan. Kung yan ho makakatulong sa inyo, well and good. No? Pero
make it a point po na gawin niyo yung due diligence ninyo, no? Na alamin, no, at malaman yung terms and condition, no, para ho magawa niyo yun, kumonsulta ho kayo sa abogado, no, or gumawa ho kayo ng sarili po ninyong pagsasaliksik or pagsisiyasat para ho maintindihan yung maigi yung papasukin niyo po na kasi may kontrata ho yan, no, hindi ko ho alam na for example nakahulog na kayo ng 10 naisipan yung i-withdraw. Di ba? Hindi ko alam kung ano mangyayari doon sa naihulog nyo eh. Di ba? Kailangan mo, intindihin nyo yun eh. Di ba? So, kailangan malaman nyo kung ano mangyayari. For example, na nakahulog na kayo ng 10 beses. Medyo nagkaroon kayo ng problema sa trabaho. Hindi nyo mahuhulugan. Ano ba mangyayari? Ano ba yun? Mababaliwala na ba yun? Or nandun pa rin? Hindi natin hindi ko alam eh. Di ba? Kasi yung sinabi ko na naka-deal ko, kasi kami wala naman ho kaming so nagbigay ho kami ng discount. Kagandahan nga ho noon is nakipag-ugnayan pa sa amin, di ba? Kasi medyo may katagalan na ho yung nahiram sa amin, parang nasa 1 taon na ho yata kasi nakapag-abroad. Okay? So, alam namin na nakapag-abroad. Kaya lang nga ho, ang kagandahan siguro sa nangyari sa amin, nadamay na lang kami. Meron siguro sa kanya naniningil. So siguro naisipan ho nung kliyente namin na kumuha na lang ho ng serbisyo ng ganito. So lahat ho ngayon nadamay na sa diba? So may magandang maidudulot ho yan sa inyo. Kasi unang-una, mentally, no, wala kayong isipin. No, pero alamin niyo ho muna kung ano ho yung pinapasok po ninyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.